Kung tayo po ay may mga utang at agaran solusyon na mga babayarin na gusto natin magkapera, isa po ito sa mga pampaswerte na ginagawa, lalong-lalo na pag pumapatak ang unang Friday. Hello everyone! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. Today tayo po ay magbabahagi ulit ng another gabay na may kinalaman sa unang Friday. Alam nyo ba, ang ganitong mga araw ay isa sa mga pinakaswerte sa larangan ng pampaswerte. Lalong-lalo na kung ang iyong kahilingan ay patungkol sa pera. Pero bago natin ito simulan, paalala lang po, gagawin natin ito sa mismong umaga po ng unang Friday. Sa pagitan lamang po ng alas 7 hanggang alas 8 o alas 9 ng umaga. Pero mas mainam po gumawa ng mga gabay na medyo maaga pa talaga. Gaya na lamang po sa pagitan ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga dahil napakaganda pa po ang enerhiya nito. Bawat gabay na yung gagawin, kailangan magtindi muna ng kandila. Okay? And then ipwesto ito sa harapan. And then papatayin ang kandila kapag tapos na kayo gumawa ng ritual. Okay? Ayan. Ang unang gabay na ibabahagi natin ay ito po ay isa sa mga subok at talaga namang isa ako sa mga sinwerte dito. At marami na din po ang nag-message sa atin na sila po ay sinwerte din dahil dito sa mahika ng luya. Ayan. So, napakasimple lamang po ang gabay. So, una, kukuha lamang po tayo ng mga lagayan na garapon o baso na babasagin. Kahit ganitong baso lang o kahit yung mas maliit na lagayan, pwedeng-pwede naman po. Magtatakal ng asin. Depende po ito sa lagayan. Kung ang iyong lagayan ay ganito, kahit kalahati lamang po ng asin ang ilalagay. And then, kumuha lamang po ng luya. Kahit mas maliit pa po dito, ayan, pwedeng-pwede na po yan. Isang piraso lamang po na dahon ng laurel. Isa yan sa mga pinakamabisa na ginagamit na pampaswerte, ang dahon ng laurel. And then, ang gagawin lamang po natin dito ay pasimpleng ibabaon lamang po ang luya dito sa ating lagayan. Ayan. Ibabaon. Kailangan nakabaon po ang luya. And then, kukuha ng isang piraso na dahon ng laurel. Okay? After that, ang gagawin nyo po dito ay bulungan ang iyong mga layunin o mga ninanais. After that, kapag nabulong mo na po, nasabi mo na yung kahilingan nyo po, sabihin lamang po ang mantra na pagdating sa pera. Ang I am money magnet. Money come to me, so mote it be. I claim it, I claim it, I claim it. And then, uulitin lamang po ang mantra ng 3 beses. And then, after that, maaari lamang po natin itong ipwesto sa ating wealth area o di kaya sa mga living area ng ating bahay. Pwede doon po ilagay. O di kaya kung sa kwarto naman, kung nangungupahan, nasa condominium unit, ayan, maaari din po itong ipwesto katabi ng iyong higaan o di kaya malapit po sa bintana. At make it sure lamang na hindi po natin ito, tawag dito, tatakpan. Ayan, kasi meron pong iba na tinatakpan po. Huwag po natin itong tatakpan. Kaya nga po ito nakabukas para maipadala ang ating mensahe sa universe at madinig ang ating mga mithiin. Take note po, no? Maaari lamang po itong magtagal ng 2 linggo. After 1 week mula na itong iyong ginawa, mapapansin nyo na agad ito ang resulta. Kapag may kuntil na tumubo dito sa ating pampaswerteng luya, yan po ay nangangahulugan lamang na ikaw ay papalarin. Magkakatotoo ang iyong mga kahilingan, lalong-lalo na patungkol sa pera. Wow, I claim it talaga. Kapag ito naman po ay natuyot lang, sinyales na maraming negative energy sa paligid o di kaya sa katawan mo mismo, which is yan po ay isang magandang sinyales din. Paalala, 2 linggo lamang po ito bago natin ito i-dispose. Okay? Then kapag itatapon naman, ang luya ibaon sa lupa at ang dahon ng laurel sunugin. And then ang abo nito kasama ang asin, saka na natin itatapon sa mga inodoro o di kaya sa lababo. Doon po natin itatapon. Ang pangalawang gabay naman na isa rin sa mga pinakaswerte ay syempre kung mayroong luya mahikam, pwede rin po tayo magsabit. Halos
magkaparehas lang din ang ganitong gabay. Pero ang maganda dito sa ganitong gabay ay isa sa mga pinakagusto ko ay talagang pwede siya magtagal hanggang 1 buwan. Maganda ito lalong-lalo na sa may mga negosyo. Ang pagsasabit po ng luya. Ayan, umikot siya. So, ang gagawin lamang po natin ay kumuha lamang po tayo ng panulat and then susulatan po natin dito yung luya ng pera. Okay, lalong-lalo na kung ang iyong intention ay patungkol sa pera. Kung patungkol sa negosyo naman, ayan, para lumago ang iyong negosyo, maaaring isulat na yayaman ako, lalago ang aking negosyo. Then after that, saka mo na po ito tatalian. Okay, talian ng pulang ribbon, pulang laso, ayan, o sinulid na pula, pwede po, ayan, talian nyo po. Then after that, sabihin lamang po ang iyong mga intention at saka layunin. Yung mantra natin, ganun pa din ang I am money magnet. Then after that, saka na natin ito ilalagay o isasabit sa ating mga bahay or sa front door ng ating bahay. Particularly na po sa mga opening. Kung saan yung opening pinakaharap ng yung bahay, doon nyo po ito ilalagay. Lalong-lalo na sa pintuan. Ayan, doon nyo po ito isabit. Kung ayaw nyo naman na makikita masyado, pwede po sa gilid lamang ng pintuan. Okay? Doon nyo po ito ilalagay o isasabit. Ganon din po sa negosyo. Ayan, maaaring isabit sa harapan mismo ng iyong tindahan. Gayon din, makakapansin kayo kung talagang maganda ang pagkakagawa ng iyong pampanswerte, maganda yung layunin, ito ay lumalabas sa pamamagitan lamang po ng kuntil. Kapag may kuntil, gaya ng sinabi natin kanina, ito ay swerte. Kapag ito naman po ay natuyot, ito rin po ay swerte. Pero yun nga lang, maraming usog at na-absorb ang mga negative energy na mayroon yung paligid natin, yung bahay natin. Okay? Yan po ang senyales. And then, maaari lang din po itong magtagal 2 linggo hanggang 1 buwan. Kapag itatapon po, ayan, wag natin kalimutan, ibaon lamang po ito sa lupa o di kaya sa paso. Then after that, maaaring ipwesto diyan mismo sa harapan ng ating bahay. Ang kagandahan po nito, kapag ito po ay may kuntil na and then binaon mo po sa lupa, ayan, magandang sinyalis po yan, swerte po yan. At tanggalin lamang po ang pulang laso. Maaari natin itong itapon na lang yung mga laso. Pwede natin tanggalin bago po ito ibaon ang luya. Okay, yan po ang pangalawang gabay na pwede natin gawin dito sa mahika ng luya. Ang pangatlong gabay na isa rin sa mga pinakaswerte din sa larangan ng pampaswerte. At ang maganda nito ay pwede natin itong gawin kahit sa gabi. Ito yung maganda sa ganitong klaseng gabay, ang tubig at asin. Una, kukuha lamang tayo ng mga ganitong lagayan, mga baso, garapon, or kahit anong uri po ng lagayan. Okay? Then after that, saka na natin lalagyan ng tubig. Yung tubig natin magdedepende, maaaring 3/4 ng laman ng tubig sa ating lagayan. Mga 3/4 lamang po ang kadami. And then, magtataka lamang po tayo ng 3 kutsarang asin. Okay? Kahit anong uri po ng asin ay pwede po natin ilagay o gamitin. Pwede yung mga rock salt, iodized salt, Himalayan salt. Ayan, pwede po. Kung kayo na po ang gagawa, kailangan 3 takal po yung ilalagay nyo. Then after that, nako, wag nyo na po itong hahaluin. Ayan, let it be. Hayaan lang po natin ito na ganito. Wag nyo po itong hahaluin. Then after that, kapag nakapagtakal na po kayo ng asin, ayan, bulungan nyo rin po yung kahilingan natin. Mas maganda po itong gumawa ng mga ganitong klaseng gabay kung tayo po ay may mga utang at agaran solusyon na mga babayarin na gusto natin magkapera. Isa po ito sa mga pampaswerte na ginagawa, lalong-lalo na pag pumapatak ang unang Friday o di kaya sa mga full moon, new moon. Yan po ang mga araw talaga na swerte pag gumawa ng mga ganito. Okay? Then hawakan lamang po ito. Then sabihin lamang ang iyong intention. So sabihin lamang na sa pamamagitan nito, ako ay
pera bukas, I claim it. Ganon, sabihin nyo in positive way. Kapag nakapagiling na kayo, sabihin lamang ang iyong mantra. Okay, sabihin lamang ang mantra na daloy ng tubig sa akin ay ipagkaloob. Daloy ng tubig sa akin ay ipagkaloob. Daloy ng tubig sa akin ay ipagkaloob. Ayan. So, uulitin lamang yan ng 3 beses. Then, affirmation na I claim it, I claim it, I claim it. Ganon. So, ganun po yung pagkakasabi ng ating mantra. Okay? Then, after that, ayan, habang ginagawa nyo po ito, ayan, pag mga ganitong klaseng gabay na ko, ito yung nakakakilabot. Maaari kayong matakot dito, no? Pag nakakaramdam kayo ng kakaibang enerhiya. Gaya ng sinabi natin kanina, kapag kayo po ay nanlamig at tila bang medyo may humampas na hangin na malamig na wala namang aircon, wala namang hangin, electric fan na nakaharap sa iyo, pero parang makakaramdam na lang kayo ng kakaibang enerhiya. Yan po ay isang magandang sinyalis na talaga namang naririnig agad ang iyong layunin, yung good intention mo. Then after that, maaari na po natin itong ipwesto sa kung saan po kayo natutulog. Okay, kung saan po kayo natutulog, doon nyo lamang po ito ilalagay. Okay, mayroong ganito, kanto. Ayan, ilagay nyo po yan sa baba. Doon nyo po ito ilalagay. O di kaya sa ilalim ng iyong higaan. Di ba? Sa mga kama, mayroong ilalim. Pwede doon ilagay. O di kaya kung wala naman po dito sa sa tabi, kung mayroong nightstand, ayan, pwede doon po natin ilagay, ipwesto. Okay, doon mismo sa gilid lamang. Wag lamang po itong ilalagay sa inyong paanan. Sa paanan dahil yan po ay bad feng shui. Okay, hihigupin nito yung enerhiya mo papunta dito. Wag na wag, okay? O di kaya maaaring ipwesto sa likod ng iyong pintuan ng iyong kwarto. Okay, kung saan po kayo natutulog, doon nyo po ito ilalagay. Then after that, paalala lang po, 24 hours lamang po ito. Hindi na po ito papatagalin na 2 linggo, wag na. Ito po ay 24 hours. Ginawa mo ngayong gabi, kinabukasan po ng gabi o mga bago mag alas 6, alas 7 ng gabi, ay saka nyo na po ito itatapon. Saan nga ba itatapon? Diretso agad sa mga inodoro o di kaya sa mga lababo. Wag na wag nyo po itong itatapon sa harapan ng inyong bahay o itatapon kung saan. Diretso agad sa lababo, inodoro. So, ito po ang ating pangatlong gabay. And then, ang ikaapat na gabay na pwede natin gawin ngayong unang Friday ay syempre yung paglalagay ng dahon ng laurel dito sa ating mga pitaka. Para sa gayon, palagi tayo maka-absorb, makahatak at makaakit ng swerte at positive energy. Okay, na hindi tayo nawawala ng pera, palaging lumalapit ang swerte, laging lumalapit ang pera sa atin. Ayan, ito yung isa sa mga mahuhusay na pamamaraan kung gusto natin makaakit ng kasaganahan. Okay, so ang gagawin lamang, kumuha lamang ng isang piraso na dahon ng laurel, and then yung pera natin, ayan, iipit lamang sa pagitan dito. Okay, kunwari ito yung pera natin, ayan, iipit nyo lamang dito sa gitna ng yung pera. Okay, ipit nyo po. Then, after that, saka nyo na po ito sabihin or bulungan or sabihin yung intention mo. Sabihin lamang na dadami ang pera ko. Ayan, hindi ako maubusan ng pera. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Ayan, ganito po ang gagawin nyo po. Then, after that, sabihin lamang ang mantra na I am money magnet. Money come to me, so mote it be. I claim it, I claim it, I claim it. Ng 3 beses din. Okay? Then after that, saka na natin ilalagay dito sa ating mga wallet, mga pitaka natin. Okay? So maaari tayo magpalit sa mga swerteng araw tulad lamang din ng full moon at saka new moon. Okay? Yung mga 3 araw, yan po ang pinakaswerte. New moon, full moon at saka unang Friday. Kapag tayo pa ay nagpapalit ng dahon ng laurel at na ilalagay dito sa ating mga pitaka. Okay? Pero kung wala naman pong mga perang papel na available dyan, pwede naman po yung dahon ng laurel na ilalagay lamang natin dito mismo sa loob ng ating pitaka. Yan po ang ating pang-apat na gabay. Okay? Ang panghuling gabay na pwede natin gawin yung ating prosperity lock. Kung kayo po ay hindi pa po nakagawa ng mga ganito, prosperity lock,
para sa kasaganahan. Okay? Lalong-lalo na sa mga negosyo, sa bahay natin, palagi tayong siswertehin. Ayan, maaari po tayong gumawa nito ng prosperity lock. Kung paano gawin, maaari lamang panoorin dito o di kaya pakitignan sa mga comment section o di kaya sa description box. May magtatanong, pwede ba gawin lahat yan? Siyempre, wala naman po itong problema kung gagawin natin itong lahat ng mga nabanggit natin ngayong darating na unang Friday. At kahit naman sa umaga, ayan, pwede rin po natin gawin ito. Pero mas nire-recommenda natin na gawin lamang po ito sa gabi. Kahit anong oras po, basta gabi po. Pagpatak ng alas 7 ng gabi. Okay? At make sure lamang na wala pong nakakita. Kailangan positive lang po tayo upang sa gayon ay makaakit tayo ng positive energy, mas lumago ang ating negosyo at maraming pera ang papasok sa ating bahay. Disclaimer lang po, lahat ng mga ginagawa natin dito, ito po ay isang gabay lamang. At the end of the day, tayo pa rin po ang gagawa ng ating kapalaran. Sipag at syaga ang kinakailangan. At syempre, huwag natin kalimutan palagi, always, no? At gawing bisyo palagi ang magpasalamat sa may kapal, sa mga blessing na ating natatanggap. Kung nagustuhan nyo po ang video natin today, huwag nang kalimutan ni like o di kaya share para marami pong makaalam sa mga ganitong klaseng gabay at pampaswerte. Hanggang sa muli, kayo na lang po mag-adjust.